O yung istorya ng ano, yung istorya ng text messages. O kasi nga dahil nga lumalabas yung mga text messages na 'yan, hindi to masyadong pinipick up ng media. Kailangan nating paulit-ulitin na i-play ito for people to understand na yung impeachment ni VP Sara, wala nang kwenta talaga 'yan. Yung impeachment ni VP Sara dapat hindi na 'yan siya hindi na 'yan siya mag-push through dahil mas malaki ang kasalanan ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas in terms of pagnanakaw. Nakakahiya, sabi nga ni Claire Castro, nakakahiya daw na maging anak ng isang most corrupt. Oo, nakakahiya Claire Castro maging anak ng isang most corrupt. Na if you Google Marcos Sr. If you check the Guinness World Record, I mean Guinness World Record. Kapag ang isang tao may nagawa siya sa buhay niya na siya pa lang ang nakakagawa, halimbawa, pinakamaraming nakaing hotdog, pinakamaraming lumabas na ebak, isang ire. O pinakamalakas na regla, parang tsunami, ganon. O kaya pinakamalinaw na mata na kahit nakadamit ka, nakikita niya yung loob, mga ganon. Yung mga extraordinary na nagagawa ng isang tao na hindi extraordinary, so hindi normal. Yung mga hindi normal na nagagawa ng isang tao na siya lang ang nakagawa, nandoon si Marcos Sr., yung tatay niya. Yung tatay niya ang pinakamaraming ninakaw na pera ng taong bayan sa history ng politika sa buong mundo. Putang ina, sa buong Guinness World Record, buong mundo. Nakilala ang Pilipinas dahil sa kademonyoan ng tatay niya. Tapos yung nanay, pinakamaraming sapatos, nasa world record din yan. Pinakamaraming sapatos na nilalang sa buong mundo. Kurakot din na issuehan din ng plunder din yan. O hindi nga lang nakulong kasi naawa si Pangulong Duterte nung panahon ni Pangulong Duterte nung nasintensyahan yan Sabi nga lang nila 80 anyos na, pabayaan nyo na. Pero tingnan niyo si Pangulong Duterte ipinadala sa ibang bansa nitong hayop na bongbong na to, di ba? So ngayon, para maging anak ka niya, nakakadiri at nakakahiya talaga yan. Ang problema, putsang ina, mas malala pala siya, mas malala pala si BBM. Mas walang konsensya, walang utang na loob, lahat wala. As in, wala. Itong taon na to, sabi ko nga sa inyo, ang iiyak lang dito mga 5 piraso kapag nawala sa mundo to. Baka lahat, buong Pilipinas magparty, baka buong taon magpay tayo ng tribute at nabawasan ng demonyo sa Pilipinas pag nawala yan. Hindi yan mawala na patayin mo, hindi ganoon Ibig sabihin, halimbawa, 'di ba, may sakit ngayon tapos maglaho parang bula. Baka nga magbunyi pa yung mga tao kaysa sa malungkot. Pero sana wag ka muna mawawala. Maganda yung sakit mo, kung may sakit ka man, kailangan pagdusahan mo yan. Mas maganda yung unti-unti inuupos ka na, putang na kahit gaano karami yung pera na kinuha ninyo sa bayang Pilipinas, di umano. Hindi natin sure kung totoo yun pero sa dami ng perang nakuha nila di umano, yung alam mo yung kahit bayaran mo si Satanas, hindi mo na siya hindi niya na tinatanggap yung bayad mo, yung inuunti-unti kanya kinakain yung karni mo, hindi ka na makalakad, tumatay ka na sa pagtulog. Yung mga hindi ka na nakakatulog dahil pag pumipikit ka, nakikita mo na yung mga mukha ng mga namatay sa flood control, mga pinatay ng mga magulang mo. Yun yung gusto nating talagang maranasan niya di ba? Ito pakinggan natin itong hindi nga lumalabas sa media itong text message na to. Grabe. Grabe to. Yung impeachment ni VP dapat X na, dito na tayo mag-focus. Play natin to mga bossing. Adrian Bersamin, who was the PLLO, the liaison officer, and President Bongbong Marcos. I'm going to start again from the beginning, Congressman. I hope you don't mind. So your point of view. Ano ho ba? Paano to? Who, what, when, where, how, why? How did it all happen? Well, Thursday yun Thursday, I was called by Congressman Libiste. Sabi niya kung pwede kayong mag-meet sa Makati. Tapos pinakita niya sa akin yung text messages allegedly between the President and Yusek Bersamin, Adrian Bersamin. Then, sabi ko sa kanya, meron ka bang Sabi niya, nakuha niya raw yun because Adrian, nung binanggit yung pangalan nila ni E.S. Bersamin at ni Adrian, ni Lucas Senator Bersamin and Adrian Bersamin. Ni Senator Lacson, na may kinalaman dun sa flood control mess na binigyan sila ng 8 billion ni Yusek Bernardo. Tapos tinanggal nga si E.S. Bersamin.
sa kanyang pwesto, nag-alala sila na magiging fall guy sila. Sila meaning the ES and Undersecretary Sabi Adrian? ni, yun ang sabi niya, magiging fall guy sila. Pero particularly, si Adrian ay nagpunta sa bahay ni Congressman Libiste sa Taal together with some lawyers. No, sorry, sir. So, he showed you the video of the... Ayun na, nako. So apparently, itong Bersamin, itong mga ini-involve dito sa kaso na to, turned out, kinabahan na sila kasi shit, mukhang let's say for example, bagman ito ni Bongbong Marcos. Tangina ako ilalaglag, taga-kolekta lang ako. Kasi it's sobrang imposible, mga bossing, na ang isang bagman ay magbibigay ng desisyon. Never ng isang bagman magbibigay ng desisyon. Maybe yung bagman, meron siyang message from yung the most guilty dito sa party na ito. Pero hindi siya magbibigay ng desisyon. Kasi imposible na USEC ka lang tapos magbibigay ka ng instruction sa isang secretary. Malabo yun. Kahit konektado ka pa sa presidente, magbibigay ka lang ng order. Pero yung order na yun, definitely manggagaling sa presidente. Kita nyo gaano pa kabata tong Adrian Bersamin. Do you think gagawa ng ganitong klaseng krimen ito na i-involve niya yung presidente to get money? Imagine mo. Buti sana, kung katulad ka rin Zaldico, nakukuha ka ng sandamukal na sandamakmak na mga pera, tapos itatakbo mo sa ibang bansa. Hindi, dito ka titira. Dito ka titira sa Pilipinas, kukuha ka ng ganyang karaming pera sa kaban ng bayan, tapos dito ka titira sa Pilipinas, ginawa mo impyerno buhay mo. O itong mga to, tingnan mo, maaring sila yung bagman, binigay nila kay Pangulo, analysis lang to, hindi to totoo. Pera sila, kumuha ng pera, ibinigay nila sa Pangulo kasi nga, plausible deniability. Bakit ako makikipag-transact ng ako? Di may hirapan ako mag-deny. So I will use someone, yan nga, mga bagman, I will use yung bagman ko para kumolekta sa akin para pagdating ng kagipitan, wala ako dyan. Kayo ang nag-uusap, hindi ako. Diba? Madali niyang i-deny. Diba? Deniability. So ngayon, maniniwala ka na itong Bersamin na to, malaki ang kinita. Maaring pumorsyento siya. Pero kapurit lang yung kinita niya versus doon sa ibinigay niya sa amo niya, which is si Bongbong. Let's assume na ganun yung sitwasyon. Kasi sobrang hirap paniwalaan ng isang tao, Adrian Bersamin, na hindi kilala. Na magpapanggap na tao siya ng presidente at siya ang lububudulin niya ang Department of Social Works and Highways, DPWH, para kumuha ng mga komisyon. Putang ina niya. Sobrang imposible nun. O lolokohin nyo ang lelang nyo or mga sarili nyo kapag naniwala kayo na ang leader ng sindikato isang Bersamin lang. And besides, itong ang Bersamin na to, sabi ko sa inyo, hindi pa to nakukulong . Kasi nga, pag ipinakulong nila itong Bersamin na ito, lalo silang mapapasama kasi tao nila yan . So, we'd rather i-ready lang natin sila dyan na sila yung mga sisihin natin dito, pero hindi talaga sila ang kumbaga para makaiwas tayo, pero hindi natin sila ididiin. Ipakukulong na agad ngayon, pakulong natin si Revilla, si Chis Escudero, ikulong natin yung mga kalaban natin sa Senado para maubos yung minority. Tapos, itong mga ito, wag. Kasi pag ito ang kinulong mo, puta magsasalita ito, maraming alam to . The reason why hindi pa nakakasuhan ng mga yan ngayon or pinapatawag ang mga yan ngayon, kasi nga, putsang ituturo nila yung taas . Ngayon, itong sila Bersamin, Adrian Bersamin, tunog sila, putang ina, ilalaglag tayo. So ngayon, before pa sila ilaglag, pumunta sila kay Libiste, pinakita nila yung text message exchange na yun. Text messages, pinakita nila. And kinonfirm yan ni Toby Chanco. Yung mga laman ng text messages na yan, kinonfirm yan ni Toby Chanco na tao ni Bongbong. Yan ngayon yung reason. Ngayon, nung kay Libiste na yan, pumunta si Libiste sa isang malaking tao at sinabi nung malaking tao na to, shit, malupit ito. Pag ito inilabas mo, sigurado ako matataranta sila dito. Ito na yun, yung text message na to. Kaya siya in-advise na pumunta sa ibang bansa. Pumunta ka sa ibang bansa. Siyempre, yung bata naman, kinabahan din. Bata pa yun. Kita mo naman, nagsushoot ka ng basketball, hindi nga alam kung paano maglaro ng basketballan yan . Ngayon, ito si Libiste, nag-apply siya ngayon ng mga travel permit
para magpunta sa ibang bansa. Puta, inilabas yun. So parang ginamit yun para sirain yung pagkatao ni Libiste na tatakbo siya sa ibang bansa. Pero ang utos talaga sa kanya, umalis ka, tapos pag nandun ka, dun mo na ilabas. Kaya ang haba nung kanyang bakasyon, parang lumalabas 6 na buwan yun. Kasi nga, dun niya sana ilalabas. Putang ina niyan, sinira nila. Sabi nila, sumunod na nga yung bata, aalis na yung bata dahil napipressure na din. Putya, tinarantado nila. Di lumabas ngayon itong mga text messages na yan. Yan yung istorya niyan. Pero huwag kayo maniwala sa akin Huwag kayo maniwala sa akin kasi sino ba naman ako. Pero ganun yung narinig kong istorya niyan. Kaya lumabas itong mga text messages na ito. Bago pa man ilaglag itong mga bagman nila, nagpasa na sila ng mga conversation na bahala na ang mainstream media, bahala na ang Congress, bahala na ang ombudsman, whether paniniwalaan nila yan or hindi. Posted text. Hindi pa. Sabi niyo po Thursday you met him. Yeah, yung video hindi pa pinakita noon. Ang sabi lang po niya sa inyo na may text exchange. Yes, Okay. tapos pinakita niya talaga. So he already showed you the text messages that Thursday. Okay. That Thursday. Sabi niya nga na naiwan sa kanya yung mga files na yon nung ginawa yung affidavit. Pero wala sa kanya yung affidavit. Yun ang sabi niya. So sabi ko, meron ka bang CCTV footages nung nangyari? Siyempre, yung bahay mo naman siguro may CCTV. Sabi niya meron. Kayong dalawa lang po ito. Kami lang dalawa. Pagkatapos nung tinawagan uli ako, ni Tapusin po Congress, natin yung kwento. Sabi mo, meron ba kayong CCTV? And sabi niya, yes. Okay, Sabi ko, positive. kailangan, ipakita mo sa akin yon. Okay. Sabi niya, okay, so kinabukasan ng umaga, involved na si Friday na to. Friday, Congressman Tinio, diyan naman sa Ortigas, nagkita kami, pinakita niya na yung CCTV, pinakita niya uli yung messages, in-explain niya yung mga nangyari. Pero 3 lang po kayo. Ano na kami noon? 4. Who was the other one? Yung isa kasama ni Congressman Levis. Tinio. Atinya, okay. So, Reneco. Oh, yes. Okay. So, it was you, Congressman Erice, Co, Tino, and Leviste. Yeah. Okay. Friday na po ito. Friday. Alright. Pagkatapos, di ipinakita, sabi niya, gusto niya kaming tulungan para hindi ma-dismiss yung impeachment complaint. And this was, nasa na po kayo? Parating na po yung usapin sa substance, ho ba? Yeah, sa substance. Okay, so tapos na po yung inform, aprobado So, na. actually, tapos na sa substance. Kaya lang, meron pang may committee deliberation pa. May vote na yung initial vote ng tapos committee. Okay. magkakaroon pa ng plenary. Right. So, sabi namin, i-present namin niya kung gagawa ka ng affidavit. Sabi, affidavit. So, okay, gagawa daw siya ng affidavit. Congressman Leviste. So, nagkita uli kami. Sabi ko, I'll have to consult also my party mates. So, kinabukasan, marami na kami. ng mga congressman, marami na kami. So, pinakita niya uli. Tapos sabi niya, Sunday. Saan po yan? Yung marami na kayo? Muna Makati, Ortigas? Dito na sa Rockwell. Rockwell na. Medyo very public namin na. Okay. Rockwell na. Pero may naman, enclosed naman yung lugar. So, sabi niya, gagawin niya na yung affidavit ng Sunday. So, sabi ko, mag-meet tayo ulit ng Sunday. Sabi ko, pupunta ako sa Manila Memorial kasi pupunta ako kay Pinoy kasi birthday niya noon, February 8. Pagkatapos makikikain ako dun sa Aquino family sa East Ocean. Okay. Sabi ko, magre-reserve ako ng isang room doon. Sa Rojas Boulevard, Sa Macapagal Avenue. Sabi ko, magre-reserve ako sa room, punta kayo doon. So pagdating ko doon, ang sabi, parang atras na. Si Ayaw na. Congressman Leviste. Kasi ayaw daw nung nila Adrian, ayaw na, natatakot na. But who went to meet? Nakikita nyo, kailangan nyo marinig tong istorya na to. How paano nila nakuha yung yung text message na yan. Kasi yun ang sasabihin nila, walang walang basis yan. Ganito, ganyan. Posible na, bigla nagkaroon ng ganyan. Hindi. Lumapit kay Leviste
yung mga tao kasi nakita nila si Leviste lang talaga yung nakatutok doon sa iskandalo Yung ibang mga congressman, ibang mga senador wala O ngayon si Leviste naman ipinakita na ito. Pero sabi ng mga pinagpakitaan ni Leviste, gawa ka ng affidavit para maipresenta natin to kasi baka mamaya sabihin nila gawa-gawa ito. So syempre sasabihin ni Leviste yun doon sa mga lumapit sa kanya, ayaw, wag. Kasi nga, kaya nga namin yan binigay sa'yo in full confidence. Kasi nga ayaw namin na pag-initan kami. Pero nararamdaman namin it's about to happen. Kumbaga, lang to insurance policy lang namin to na at least may mangyari man sa amin, nabigay na namin sa'yo. Kaya lang sabi ni Leviste, hindi nga pwedeng ganun Kasi they will still ask how I got it. So kailangan, maano natin to? Kailangan, na natin to gawin? Nag-back out ngayon itong sila Bersamin. So hindi na natuloy na magkaroon ng affidavit and all. Kaya ito, inilalabas na lang nila Erice. Kasi sabi nila Erice, hindi pwedeng hindi lumabas yan. Nakita ko naman na, depende na sa tao kung paniniwalaan ako o hindi. Pero hindi to gawa-gawa dahil nakita ko mismo, meron. So yun yung pinaiintindi sa atin dito. Pinapaalam sa inyo paano nila nakuha yung mga mensahe na yun. Paano nangyari na nagkaroon ng biglang ganun ang Makabayan, si Ko at saka si Erice. Paano sila nagkaroon ng knowledge tungkol doon. Galing yun kay Leviste na nag-back out kalaunan dahil nga ayaw na noong whistleblower niya. You, that Sunday. Si Congressman Leviste. Only. Yes. And you were with? 4 na lang kaming congressman. Okay. And for you, at that point, importante na yun kasi hinihintay mo yung affidavit. Okay. So, hindi niya binigay. So, pero nag-effort pa rin si Congressman Tino during the plenary deliberation. Sinabi niya at kinonfirm ko naman. But before we go to that, Congressman, ano ho ang inyong naging pakiramdam after all those meetings and then that Sunday, Congressman Leviste said no more because supposed to be Adrian also said Tinanong no. ko siya, ano ba talagang motibo mo? Are you trying to leverage with the government? You're using us? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. I'm just trying to protect the Bersamins. Kasi baka kung ipilit ko na ayaw nila, hindi sila lumabas. Sabi nila, there must be a proper time na lalabas sila. Kasi at one time daw, nagpunta si Leon sa isang bishop, archbishop. Present niya ito, ang parang indifferent yung The Archbishop? archbishop. Really? So yun nangyari. Kaya, Hindi Archbishop yun. Kilala ko kung sino. Hindi siya sa Archbishop lumapit. Lumapit siya sa isang malaking bilyonaryong dito sa Pilipinas na konektado rin dito sa mga nasa gobyerno. At sinabi niya nung nakita yan, oh shit, mabigat ito. And I'm sure they will tremble when they see this and something bad might happen to you. So I suggest you go abroad. If you think about it, if you still want to release it while you're abroad para hindi ka nila magalaw. Because if you're here, something's bad's gonna happen to you. So think about it. Mag-file ka umalis ka sa Pilipinas, pag-isipan mo, ilalabas mo ba o hindi. Pero maganda, kung ilalabas mo yan, dapat wala ka dito sa Pilipinas. Sobrang delikado niyan. So ginawa naman niya, kaya siya nag-file ng tawag dito ng flight o yung request sa Congress na aalis siya ng bayan for a long period of time. Inilabas ng mga tarantado dyan sa Congress. Yung application niya, di sabi, tinan mo, papasyal to, bla bla bla. Okay, sabi niya, ganun ba? Hindi na, putangin na, sige, laban-laban tayo. Ilabas ko ngayon. Yan na, inilabas niya na. Hindi ba, kailan lang yan? Birthday ni Pinoy, di ba? Kailan lang yun so ibig sabihin, na-disappoint tong bata na to. Sumusunod naman sana siya, tsaka tinitingnan din niya, nga, delikado. Pero sige, ganun din naman. Tangin na, di magkaletse-letse tayo lahat. Parang kinakabahan. Parang ang iniisip nila, very powerful yung involved ng mga tao. Tignan nyo, parehas, very powerful yung involved, delikado yan, maraming pera yung pinag-uusapan, kahit gaano ka kayaman, hindi mo kayang protektahan sarili mo. Pucha, mini-missile ngayon yung mga sasakyan dito sa Pilipinas. Alam mo yun, parehas na parehas, pero hindi yan pare. Ako na nagsasabi. Hindi ko na sasabihin ko sino. Tapos wala silang suporta ng taong bayan, ng civil society. So yun yung... But
Did you believe him? Did you believe Congressman Leviste? Yung Did you believe? narration of facts, okay sa akin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong